May isang pasabog na revelasyon na nayanig sa politika, ang tinatawag na Cabral Files. Ang sabi ni Congressman Leandro Levistin, huwag niya raw ang ebidensya na magbubunyag sa isa sa pinakamalaking korupsyon sa bansa. Pero teka, paano kung yung ebidensya mismo ang may problema? Halika't silipin natin. Bago pa man tayo lumayo, heto ang isang quote na parang spoiler na sa buong kwento. Hindi ito maliit na pagkakamali, ito ay isang imposibilidad na gumuguho sa buong pundasyon. Dito pa lang alam mo nang may malaking butas sa narrative na ito. Kaya ang tanong natin sa pagsusuring ito, simple lang. Anong mangyayari kapag yung mismong ebidensya laban sa korupsyon ay naglalaman ng mga bagay na, well, imposible? Tara, i-autopsy natin ang mga dokumento. Okay, so ano ba yung sentro ng akusasyon ni Leviste? Hawak niya raw ang mga files na nagpapatunay ng trilyon pesong korupsyon sa budget. Grabe 3.5 trilyon. Napakabigat na paratang. At itong Cabral Files, ipinipresenta bilang isang smoking gun, parang yung ebidensya na huli sa akto, ika nga. Ito raw ang maglalantad sa sistematikong pagnanakaw sa kabanang bayan. Ito yung mismong bagay na ating susuriin. Simulan na natin. Unang-una, yung pinakasimpleng pagsubok, ang calendar test. Dumaan ba ang mga dokumento sa simpleng pagsusuri ng petsa at oras? Dito magsisimulang magbukas ang lahat. At dito natin makikita agad ang unang malaking problema. Tingnan nyo tong timeline para kay Rep. Mirason Panotes. Pumanaw siya noong April 29, 2022. Okay? Ang budget na pinag-uusapan para sa 2025, inihanda noong 2024. Pero sa akusasyon ni Leviste noong December 2025, si Rep. Panotes daw ay nag-request pa ng pondo. Teka, paano nangyari yun? Uulitin ko para malinaw ha. Ang paratang, si Rep. Panotes daw ay humiling ng 6.8 billion pesos para sa 2025 budget, 3 taon matapos siyang pumanaw. Alam niyo, sa unang tingin pa lang, ito ay talagang imposible. At hindi lang si Rep. Panotes yung kaso. Ito yung tinatawag na resurrection problem. Kasama rin sa listahan yung mga pumanaw na ring sina Resurrection Acop, Edward Hagedorn at Elpidio Barsaga Jr. At hindi lang yon, pati si Manny Pacquiao, na wala na sa pwesto noon, kasama pa raw sa humiling para sa 2025 budget. So malinaw na may pattern, hindi ito isang simpleng pagkakamali lang. So paano ito ipinaliwanag ni Leviste? Dito na ngayon pumapasok yung depensa niya na sa totoo lang may sarili ring problema. Tawagin na lang natin itong holdover alibi. So ano ba tong holdover theory? Ang argumento raw, yung mga pangalan sa files, mga automated placeholders lang daw yan. Para sa mga distrito, parang nadala lang mula sa mga nakaraang taon. Sa madaling salita, hindi raw talaga yung tao ang gumawa ng request. System glitch lang, kumbaga. Dito na ngayon nagkakabuhol-buhol ang lohika. Kasi isipin nyo, mamimili ka lang sa dalawa. Kung totoo yung mga pangalan at sila talaga ang proponents, edi peke o mali-mali ang files mo kasi may mga patay na nakalista. Pero kung placeholders lang pala yung mga pangalan, paano mo ngayon aakusahan yung mga buhay na politiko ng korupsyon gamit ang listahang yan? You can't have it both ways. Okay, so bukod sa laman, puntahan naman natin yung pinanggalingan. Paano ba nakuha tong mga files na to? Kasi dito lalong nagiging komplikado ang lahat. May dalawang magkaibang kwento eh. Ang kwento ni Congressman Leviste, simple lang. Ang mga files daw ay ibinigay sa kanya sa diwan ng transparency ng DPWH. May basbas pa raw ng mismong kalihim. Yan ang opisyal niyang versyon. Pero iba ang sinasabi ng security log ng DPWH. Ayon dito, nakita si Leviste na pumasok, may dalang 3 o 4 na pirasong papel lang, pero yung kasama niya may dalang 6 na kahon ng pizza. At sa pagalis, si Leviste wala raw dalang dokumento, pero yung bodyguard niya may bit-bit na 1 kahon ng pizza. So, anong nangyari sa files? Parang mas naging bida pa yung pizza sa logbook, di ba? At para tuluyang isara ang usapan, mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang nagsalita. Hindi ako nag-authenticate ng anumang dokumento dahil hindi ko pa nakikita ang mga yon. Ayan, isang diretsahang pagtanggi mula sa pinuno ng ahensya. Ngayon, ang tanong, itong issue ba sa Cabral Files ay isang hiwalay na insidente lang? O baka naman bahagi ito ng isang mas malaking pattern sa mga pahayag ni Leviste?
Tingnan natin. Halimbawa, yung akusasyon niya kay Rep. Ridon. Inakusahan siya ni Leviste para sa 2025 budget. Ang problema, hindi pa nga kongresista si Ridon nung ginagawa at ipinapasa ang budget na yun. O, parang pamilyar yung kwento, di ba? Isa na namang imposible sa timeline. At kung titingnan natin ang business venture niya, ayon sa source, makikita natin yung malaking agwat sa pagitan ng pangako at katotohanan. Sa kanyang Solar Empire, 2% lang daw ng ipinangako ang natupad. Yung 98% ay nananatiling hindi naitayo. So kapag pinagsama-sama natin ang lahat, mula sa mga tanong tungkol sa pag-alis niya sa Yale, sa panukalang batas na sinasabing kopya raw sa kanyang ina, hanggang dito sa Cabral Files na may kasamang multo, isang pattern ang tila lumilinaw, mga malalaking pahayag na kapag sinuri ay bumabagsak. Dahil sa lahat ng ito, merong tayong dalawang magkaibang investigasyon na nangyayari ngayon. Ang kampanya ni Leviste sa publiko at yung opisyal na pagsisiyasat na base sa siyensya. Tingnan nyo ang pagkakaiba. Sa isang banda, mayroon tayong public crusade na ginagawa sa presscon at social media, gamit ang mga files na questionable. Sa kabilang banda, may opisyal na investigasyon ng ombudsman, gamit ang totoong forensic analysis sa mga computer mismo ng DPWH, headlines versus forensics. At ito na siguro ang pinakamabigat na punto sa lahat. Mismong Malacanang na sa isang legal na assessment ang nagsabi na ang mga files na ito ay walang bigat bilang ebidensya, puro sabi-sabi lang. Ibig sabihin, sa mata ng batas, hindi ito magagamit sa korte. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Sa huli, kanino ba talaga nakasalalay ang bigat ng pagpapatunay? Sa nag-aakusa ba na ang armas ay headlines at atensyon ng publiko o sa mga investigador na ang sandata ay forensics at malamig na datos? Isang tanong na mahalaga, hindi lang sa isyong ito kundi sa kung paano natin tinitingnan ang katotohanan sa pangkalahatan.